Parang wala na tayong makikitang pag-asa dun sa inaharap, di ba mga kapatid? May mga bagay tayo na parang dinidil na iba-iba tayo ng paraan ng pagdidil, lalo na pag napapag-usapan yung mga bagay na ganon. Yung mga tipong end of the world, di ba mga kapatid? But the thing is ganito mga kapatid, ang pag-asa na meron tayo ay iba sa pag-asa na tinitingnan ng mundo. Amen. Tatalakayin natin ngayon umaga yan. Sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba kapatid? Parang hindi pa. Amen. Alam nyo, ang mundo ngayon, mga kapatid, pag pinag-usapan kung ano yung mangyayari sa inaharap, medyo hindi po maganda yung mababanggit nila. Kahapon nga, dun sa may waiting area kasi doon, may mga nag-uusap po doon na dalawang babae matatanda, ang napag-uusapan nila yung tungkol sa mga nangyayari sa mundo. At parang napaka-bleak or napaka-dire ng tingin nila sa mga darating na panahon dahil ano ba itong nangyayari sa mundo natin? Puro gera, puro kalamidad. At sabi nga nung isang babae na nakausap ng isang pastor, sabi niya, Pastor, parang ayoko nang magpamilya o magkaroon ng anak kasi parang hindi morally tama na ipanganak ko yung anak ko tapos ganito naman yung mangyayari sa inaharap. Ganon yung tingin ng mundo sa mangyayari sa mundo. Nakukuha niyo mga kapatid? Noong 1960s and 70s, ang pinag-uusapan nila ng magiging Pastor, ang aga-aga, pagkatapusan ng mundo pinag-uusapan natin. Let me get on mga kapatid dito sa storyang to and then we will know mga kapatid kung ano yung pag-asa na meron tayo. Amen? Sabi nung mga tao na bubuhay dati, ang isa sa mga ikagugunaw ng mundo daw ay yung nuclear war. Kasi biglang nauso yung paggawa ng mga bombang ganon, simula nung yung nagtapos yung World War II, transitioning daw sa atomic age, parang ganon. 60s, 70s, hanggang 80s. Pero nung dumating na itong modern age, kung tawagin natin, papunta na tayo sa AI mga kapatid hindi naman nawala yung takot ng parang nuclear catastrophe sa mundo. Ang nadagdagan pa to. Nadagdagan pa siya mga kapatid. Kasi ang kinakatakot ng iba, baka hindi daw sa nuclear matawas dahil daw sa climate change. Ang sabi ng ibang eksperto, we have more or less 50 years. Pag hindi po na-correct ang climate, baka pumunta daw tayo sa point of no return, hindi na siya maayos. At magkakaroon ng parang extinction, mahirapan ang buhay sa mundo. Yung mga ganong senaryo, medyo dire and bleak, nakikita nila ang future. Bakit ganito yung tingin ng tao sa future? Parang walang pag-asa. Amen? Parang ang dating sa atin, ang dating ng pinag-uusapan, parang Pastor, paano yan? Dami ko pang plano. Gusto ko pang mag-asawa, gusto ko magpakasal. Sayang naman to, Pastor. Nagpapafacial ako lagi. Parang naghahanda nga ako magka-boyfriend. Tapos, yun pala, yung future natin. Alam niyo yun, mga kapatid? There are certain ways on how we can deal sa mga ganitong issue. Pero mga kapatid, saan ba nagmumula yung ganitong, ano ba yung ugat? Bakit ganito yung tingin ng mundo? Parang walang pag-asa. Ultimately mga kapatid, ang naging resulta kasi ng ganitong pag-iisip, mga kapatid, yung parang doktrina na nilagay ng tao, ng sekular na kultura ng mundong ito na
ang sarili ang pinakamataas at pinakaimportante sa lahat. Yung doctrine of self-importance, mga kapatid. Ika nga. Yung sa lahat ng bagay, ang aking kaligayahan, ang aking kaayusan, o yung self-love, kung i-coin nila ngayon, yung phrase na yan, yan yung isa sa mga ugat, bakit ang tao anxious sa future at bakit wala silang makitang pag-asa sa hinaharap. Bakit mga kapatid? Bakit pastor? Kasi mga kapatid, ultimately, pag ang yung sarili ang pinakamataas na ilalagay mo dun sa trono at pinalitan mo ang Diyos dun, pag dumating ang mga problema na cosmic ang proportion, hindi mo maiisip kung paano to i-resolve. Dahil kahit anong gawin natin, mga kapatid, hindi tayo makakakita ng pagre-resolve ng mga bagay na wala tayong kakayahang i-resolve. Nakuha nyo, mga kapatid? Kasi ang epekto na ito, mga kapatid, na parang tayo ang pinakamataas na mahalaga at importante sa mundong ito, hindi naman parang laging, alam nyo, pag binanggit yung bagay na to, mga kapatid, tayo ng mga Kristiyano parang ansama ng tingin ng mundo. Dahil, bakit kinukontra nyo yung doktrina namin ng self-importance or self-love kung tawagin nila ngayon? Hindi kasi ganun ang pag-asa natin. Amen. Ang pag-asa natin di nakasalig sa kakayahan natin para i-resolba ang mga problema na wala tayong kakayahang i-resolba. Amen? Amen. Nakukuha nyo ba, mga kapatid? Hindi, pastor. Naisip ko kagad, pastor, baka mag-end na yung mundo pagtapos na ito eh. Relax ka lang. Huwag kang mag-alala. Meron tayong pag-asa beyond dun sa mga bagay na yon. At tatalakayin natin ngayong umaga yon. Amen? Nabubuhayan ka na ba, kapatid? Sabi mo sa atabi, buhay ka ba, kapatid? Amen. Buhay ako. Maya-maya lang, wag mo ko istorbohin. Ha? Mamamahinga lang ako ng konti. Pag pumikit yung mata ko, nanganalangin ako ng kapatid, wag mo ko istorbohin. Ha? Ultimately kasi mga kapatid, nilalagay natin sa ating sarili, sa ating abilidad, sa ating kakayahan, sa ating possession, ang pagre-resolve sa mga problema na cosmic ang proportion. Totoo lang mga kapatid, may ginagawa naman yung tao sa problema sa gera. May problema tayong gera ngayon mga kapatid, na pag-usapan nga yun doon sa ospital, noong nakaraan eh. Sabi nung katabi nung isang aling nag-uusap sila, parang gusto ko na nga makialam mga kapatid eh. Gusto ko na makialam eh. Sabing ganon, sabi niya, if I'm quoting her right, sabi niya, kaya ang gulo-gulo ng mundo natin ngayon dahil nandito na si Satanas. Pinakawalan siya. Malapit na matapos sa mundo. Ganon mga kapatid, ang pinag-uusapan. Demonyo yan. Demonyo talaga yan. Nilagay natin yung pag-asa natin sa mga kakayahan natin dahil ang pinakamataas na pag-asa natin ay ang sarili rin natin. That's why mga kapatid, nagkaroon ng anxiety ang mundo dahil wala tayong makita ang pag-asa beyond our ability at ang ating mga kakayahan sa mga problemang nandito. Amen? But our hope is different. Ang pag-asa natin iba sa pag-asa na nakikita ng mundo. Amen? Ultimately, ang pag-asa natin ay ang Panginoong Hesus. Our hope is Christ and Christ alone. Amen? Amen. Palakpak tayo sa Panginoon, mga kapatid. Our hope is Christ and Christ alone. Amen. But how this hope works? Paano ba gumagana itong pag-asang to? Paano ba nangyayari ang pag-asang to, mga kapatid? Ano ba yung diferensya ng pag-asa natin
sa pag-asa na nakikita ng mundo. Alam niyo kasi mga kapatid, nung pag sinabi natin, ang Panginoong Jesucristo ang pag-asa natin, paano ba nangyayari yun? Di ba? Di ba parang nung, Pastor, Christian na ako. Yes, may pag-asa na ako. Paano nangyayari yun? How hope works, mga kapatid? Ito yung bagay na sinabi doon, mga kapatid, sa Romans chapter 15, verse 13. How does hope works? Sabi doon sa, balikan mo nga yun, sa chapter 15 ng 13, balikan lang natin bago tayo mag-venture dito. Sabi dyan, now the God of hope, ang Diyos ng pag-asa, punuin kayo ng ano mga kapatid, ng joy, peace, in believing, that you may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Amen. Unang-una mga kapatid, hope is often or only realized when we are faced with uncertainty. Anong ibig sabihin mo, Pastor? Kailan ba natin nare-realize, mga kapatid, o naaalala yung konsepto ng pag-asa? Amen. Kailan ba natin naaalala yan? Kailan ba natin binabalikan yan, mga kapatid? Pag meron tayong mga sitwasyong hindi tayo sigurado. Amen. Alam mo, mga kapatid, kung sigurado ka sa isang bagay, hindi mo maiisip ang pag-asa. If you're certain of some things, hindi papasok sa'yo ang konsepto ng pag-asa. Amen? Pero mga kapatid, ang pag-asa only works, mga kapatid, or nare-realize lang na natin pag may mga bagay tayong hindi na sigurado. Ang tanong, meron ba tayong kasiguraduhan? Sigurado ka ba na yung katabi mo, yan pa rin yung katabi mo sa susunod? I'm not saying, mga kapatid, yung parang, Pastor, ibig sabihin, baka mamatay na to, baka bukas, gano'n. Yes! May mga bagay tayo, or marami, o kung hindi man lahat, dito sa mundong ito, hindi tayo sigurado. Ano yung pag-asa na meron tayo, Pastor? Mamaya, mga kapatid, dadaanan natin. Amen? Kailan ba natin nare-realize ang pag-asa? Pag hindi ka sigurado. Amen? Doon sa ospital, marami po kami naghihintay, may waiting area doon. Nakita ko pa nga si Brother Gary doon, mga kapatid, kung sino nakakilala kay Brother Gary. Praise the Lord, mga kapatid, kasi alam ko, angioplasty yata yung ginawa doon. Yung ba yung may sinusundot yun eh. Paglabas po niya, mga kapatid, tuwan-tuwa po siya. Praise the Lord. Pastor, nandito ka. Sabi ko, nakita niya, pugto yung mata ko. Sabi niya, Pastor, praise the Lord, clear po yung puso ko. Wala pong nakita. Praise the Lord. Alam niyo bakit maraming naghihintay sa labas ng kwartong yon kung saan nandun yung mga pasyente? Kasi umaasa sila na pag lumabas yung doktor doon, sasabihin nila yung gusto nilang marinig. Tama? Pero tanggalin mo yung pag-asa sa lugar na yun, walang matitira sa kwartong yun at walang maghihintay doon. Kaya sila nandun dahil may inaasahan silang magandang mangyayari. Amen. Amen. Kaya ka ba nandito dahil may inaasahan kang magandang mangyayari? Amen. Now we're talking, mga kapatid. And now we're talking. Alam niyo, mga kapatid, hindi naman, punta muna tayo, mga kapatid, sa John chapter 16, verse 33. Sabi dyan, 16 verse 33 ng John. Eto, alam natin to at nabasa natin lagi to, mga kapatid. These things I have spoken unto you that in me you might have peace. Sabi ng Panginoon dyan, sa mga disipulo niya,
Sinabi ko ito yung mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan. Buti na lang, mga kapatid, hindi, pagbabasahin mo siya, mga kapatid, sabi dito, then in my peace in this world you shall have tribulation. Malinaw na malinaw, sinabi ng Panginoon dyan, mga kapatid, sa mundong ito, magkakaroon ka ng kapigatian or tribulation. Pero ito yung maganda, mga kapatid, hindi uminto ang Panginoon sa pagsasalita niya. Kung uminto ang Panginoon sa pagsasalita niya, parang ang hirap naman na ito, Pastor. Wala kaming choice. Mabubuhay kami sa mundo, kaakibat namin, puro problema, pasakit. Wala bang break man lang? Salamat sa Panginoon dahil hindi siya uminto. Uminto ba siya doon? In this world, you shall have tribulation. Anong sabi niya? But be of good cheer. I have overcome the world. Ibig sabihin, mga kapatid, yung nag-overcome sa mundo, hindi yung kakayahan mo. Yung mag-overcome sa mga uncertainty ng buhay natin ay hindi yung kakayahan natin, kundi yung kakayahan ng Panginoong Hesus. Praise the Lord! Dahil sabi niya dyan, I have overcome the world. Salamat sa Diyos, salamat sa Panginoon. Dahil si Jesus, na-overcome niya na ang mundo. At hindi ang kakayahan natin ng inaasahan natin para i-overcome yung mga tribulation. Wala tayong choice, mga kapatid. Kristiyano ka, hindi ka Kristiyano, we will have tribulations in this world. Amen? Alam, sabi na, pumili ka na lang ng mahirap. Mahirap na walang Diyos o mahirap na may Diyos. Sa mahirap na may Diyos, hindi ang kakayahan natin ang magsosolve ng problema, kundi ang kakayahan na. Dahil sabi niya, ako, hindi kayo, I have overcome the world. And how that works, mga kapatid? Ang pag-asa, tinatrabaho niya yan, mga kapatid. Hindi sa ganang kakayahan natin. Amen? Sabi sa Romans chapter 5, verse 3 to 5, mga kapatid. Kasi mga kapatid, eto, 5:3 to 5. And not only so, but we glory in tribulations also. Ha? Pastor, parang counterintuitive no yan, Pastor. Parang nagpapakasaya pa kami sa kapigatian. Knowing that tribulation worketh patience. Sa 4, sabi dito, and patience experience, and experience hope. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Ang ating mga kapigatian, ang ating mga tribulasyon, mga kapatid, ay hindi pointless. Amen. Alam nyo, ang pinakamasakit na bagay na mangyayari pag may pagsubok ka, parang wala kang makitang dahilan ba't nangyayari yun. Pero ang ating pag-asa, mga kapatid, kahit dumaan tayo sa kapigatian, meron siyang point. Hindi siya walang kabuluhan. Ang una dyan, sabi doon, mga kapatid, balik mo ka, hindi ko makita siya. Yun, pogi. Balik mo nga sa 3. Yan. And not only so, but we glory in tribulation. Bakit tayo glory? Knowing that tribulations worketh patience. Amen. Kung wala kang pasensya, mga kapatid, wala kang magigain. Amen. Kaya ang tao ngayon mahilig sa mga convenience store dahil gusto nila mabilisan. Amen. Kaya ang mga relasyon ng tao ngayon, mabilisan na lang rin. Isa sa tinatrabaho, mga kapatid, ng tribulasyon ay ang ating pasensya. Amen? Pangalawa, ang sabi dyan, sa 4, and patience experience or character
At yung karakter, nagkakapag-asa. Sabi nung isang lalaki, mga kapatid, sa isang lalaki, sabi niya gano'n, ang nagdi-define sa kanya yung karakter niya. So, paano yun, pastor? Kasi, pag dumating yung mga pagsubok, yung karakter niya, yung magdi-define kung paano siya makakalabas sa pagsubok na yun. Amen. Kung wala kang karakter, ibig sabihin dyan, mga kapatid, yung karakter na sinasabi, yung karakter ng Panginoong Jesucristo, kung wala sa atin yun, walang pag-asa. Amen. That's why ang mundo, mga kapatid, tumitingin sila sa pag-asa, labas kay Kristo. At ang ultimate na resulta nun, kawalan ng pag-asa. Amen. Tayo, sabi dito, yung ating karakter, yung ating experience, nagbubunga ng pag-asa. Amen. Amen. Sa 5, sabi dyan, and hope make it not ashamed, because the love of God is shed. Kasi yung pag-ibig ng Diyos ay nasa ating mga puso na binigay sa atin sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Amen. Amen. Alam niyo yung pag-ibig ng Diyos yan, yung nagtatawid sa atin, mga kapatid, sa mga pagsubok at tribulasyon na nangyayari sa atin. How does hope works, mga kapatid? Paano gumagana ang pag-asa sa atin? Pag napupunta tayo sa mga lugar na hindi tayo sigurado, sa mga sitwasyon na hindi tayo sigurado, pero ito yung maganda. Hindi pointless yung mga tribulation na nangyayari sa ating buhay. Dahil meron siyang binubunga. At ultimately, yung pag-asa. Sabihin mo sa katabi mo, may pag-asa ka na ba? Amen. May pag-asa ka ba? Parang malabo, pastor. Minessage ko siya kagabi. Hindi ako sinagot. Move on ka na. Hindi. Pangalawa, mga kapatid, yung pag-asa natin, our hope works even if it seems hopeless. Ay, ibig sabihin, pastor, ang pag-asa natin ay matagumpay pa rin kahit wala ng pag-asa. Parang oxymoron yung dating, pastor. Parang nagbabanggit ka ng dalawang salita na magkakontra. Nonsense. Basahin natin, mga kapatid, yung 2 Kings chapter 7 verse 3 to 7. Meron ditong isang pangyayari sa panahon ng propetang Elisha. Sabi diyan sa 2 Kings, si CJ po yung operator natin, mga kapatid. Yan, mapipressure ka na, CJ, nabanggit ko yung pangalan mo. Sabi dito, mga kapatid, 2 Kings chapter 7 verse 3. Ano lang to, background na lang namin, mahaba kasing storya na ito, mga kapatid. And there were 4 leprous, 4 na may ketonging lalaki. At the entering in the gate, in of the gate, and they said one to another, why sit we here until we die? That's 4. If we say we'll enter into the city, then the famine is in the city, and we shall die there. And if we sit still here, we die also. Now therefore come, and let us fall into the host of the Syrians. If they save us alive, we shall live, and if they kill us, we shall but die. Sabi sa 5, and then rose up in the twilight to go unto the camp of the Syrians, and then they were come to the uttermost part of the camp of Syria. Behold, there was no man there. For the Lord had made the host of the Syrians to hear a noise of chariots and a noise of horses, even the noise of a great host. And they said one to another, Lo, the king of Israel has hired against us the king of the Hittites and the kings of the Egyptians to come upon us. Wherefore they arose and fled in the twilight and left their tents and their horses and their asses
even the camp as it was, and fled to their life. Ano yan, pastor? Etong binasa natin, mga kapatid, account to sa panahon ng propetang Elisha. Nagkaroon po ng matinding tagutom ang Israel dahil ang mga Assyrians, binakuran sila at silalakay. Hindi po makalabas ang mga taga-Israel para kumuha ng supply at makakain sila. Alam niyo, sa tindi po ng tagutom dyan, mga kapatid, ito yung isa sa mga controversial na mga text na mababasa niyo sa Biblia. Sa tindi ng mga tagutom dyan, nag-resort sila to cannibalism. Kinain nila, mga kapatid, pati yung mga anak nila sa sobrang tagutom. Totoo yung pastor. That's what the text said, mga kapatid. Ganon katindi ang nangyayari. Ngayon, sa panahon nila, mga kapatid, pag ikaw ay ketongin, hindi ka pwedeng pumasok sa loob ng bayan. May wall sila dyan eh. Sa labas lang kayo. Dahil makakahawa kayo. At pag nagkasakit ka ng ketong dati, parang hatol na ng kamatayan doon dahil walang dunas dati yon. May 4 na ketongin. Alam niyo yung pagpipilian nila, mga kapatid. Kung gagawa kayo ng pelikula, mga kapatid, hindi kayo, mahirapan kayo, mga kapatid. Parang ayaw nyo maging cast. Sino man sa 4 na to. Dahil wala po silang pagpipilian, kundi kamatayan lang. Pag nanatili tayo dito, mamamatay tayo sa gutom. Pag pumasok naman tayo dun sa bayan, papatay na rin tayo, bawal eh. Punta na lang tayo dun sa kampo ng mga Syrians. Kasi dun, papatay na rin naman tayo. Pero kung maawa sila, baka hindi. Parang ganon. Ganito, mga kapatid, yung senaryo, pag wala kang nakikitang pag-asa, kahit saan ka tumingin, kamatayan. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. O di ba, buhay? Mga kapatid, itong account na to, pag binasa mo to, may nangyari pong himala dito. Bago po yan, sa verse 24, may sinabi si Elisha sa hari. Sabi niya sa hari, pagdating ng bukas, magbabalik sa normal ang lahat. Ayaw maniwala ng hari. Itong mga taong ito, itong mga ketongin na to, pumunta sila sa kampo ng mga Assyrians. Mamamatay na lang rin tayo, makipagsapalaran na tayo doon. Baka, alam niyo ba, mga kapatid, yung salitang behold, pag binabanggit sa Biblia, ibig sabihin, kinukuha niya yung attention mo dahil merong napakalaking bagay na nangyari. Ang sabi doon, behold, wala na yung mga Assyrians doon. Nagtakbuhan sila. Bakit? Hindi alam ng 4 na ketongin bakit nawala yung mga Assyrians na nandun. Alam nyo, yun yung dahilan bakit nagkaroon ng taggutom sa loob ng Samaria. Samaria, mga kapatid. Dahil hindi sila makalabas at di nila kayang labanan ang army ng Assyrians. May milagro at himalang nangyari na wala silang kaalam-alam. Alam niyo yung pag-asa natin, minsan ganyan. Hindi natin alam bakit nangyari. Wala kang alam bakit nangyari. Pastor, paglabas ko, sabi lang sa akin ng doktor, wala na yung sakit ko. Hindi ko alam bakit. Pero inasahan ko yun. Itong pag-asa natin, ganun, mga kapatid. May pagkakataon na hindi mo siya mapapaliwanag at hindi mo maiintindihan, pero buhay at gagana siya. Amen. Amen. Ang pag-asa natin, mga kapatid, ay buhay kahit wala kang nakikitang pag-asa. Amen. Bakit? Kasi may Diyos kang makapangyarihan. Amen. Amen. Sa Matthew chapter 28 verse 6, mga kapatid, alam niyo yung account na yun? I-flash mo nga, CJ. Matthew, He is not here
For He is risen as He said, come, see the place where the Lord lay. Alam niyo kung sino yung sinasabihan na yan? Si Mary, na unang pumunta sa libingan ng Panginoong Hesus. Alam niyo, umiyak siya. Alam niyo kung bakit? Kasi, ang tingin niya, may nagnakaw sa bangkay ng Panginoong Hesus at kaya wala doon. Hindi niya inaasahang buhay ang Panginoong Hesus. Amen! Minsan hindi mo inaasahan na gagaling ka. Hindi mo inaasahan na masusolve ang problema mo. Hindi mo inaasahan na may mangyayari pa sa buhay mo. Hindi mo alam yon. Pero sa sin, gumagawa ang kapangyarihan ng Diyos para ipakita sa'yo yung matinding himala. Bakit? Kasi yung pag-asa mo hindi sa'yo. Ang pag-asa mo sa Kanya. Amen. Ang kapangyarihan ng pag-asa natin, hindi nakasalalay sa kung ano ang magagawa natin. Ang kapangyarihan ng pag-asa natin, mga kapatid, ay ang kapangyarihan ng Diyos gumawa sa sitwasyon. Kahit ang kamatayan, hindi siya tatalunin. Amen. Ganyan minsan, mga kapatid. Tayong mga ketungin, wala tayong makikitang pag-asa kahit saan tayo pumunta. Pero magugulat ka yung pag-asa na meron tayo. Kahit walang pag-asa ka nakikita, buhay at mangyayari. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Paano ba nagwo-work ang pag-asa ito? At ano ang diferensya ng pag-asa ito? Ito yun. Ang diferensya dahil hindi ikaw, ang Diyos ang gumagawa. Amen. Amen. At bakit sigurado ang pag-asang ito? Amen. Bakit, mga kapatid? Alam nyo, pwede kang magkaroon ng pag-asa, pero maling pag-asa, a false hope. Bakit? Pwede kang magkaroon ng totoong pananampalataya, pero a false hope. Why is that, Pastor? Sa Hebrew chapter 11, verse 1. Hebrew chapter 11, verse 1. Ito yung famous na faith verse. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Merong relasyon ang pananampalataya at pag-asa. Amen. Amen. Alam niyo, mga kapatid, pwede kang magkaroon ng ang pananampalataya sa mababaw na salin, pagtitiwala. Amen? Amen. Pwede kang magkaroon ng totoong pagtitiwala, pero maling pag-asa or a false hope, mga kapatid. Paano yung pastor? Kung ikaw, mga kapatid, halimbawa, nangutang ka, kay Gringo na lang, mga kapatid, dahil siya ang star ngayon. Kasi sabi niya dati, ako daw yung utangan, ngayon, ikaw naman ngayon. Kung si Gringo, mga kapatid, uutangan nyo, si Gringo, hindi naman totoo to, ano ko lang to. Si Gringo, kilala yung kuripot, sinungaling. Laging parang wala lang sa kanya. Tapos sinabihan ka, sige, Pastor Joe, sa Martes, dadaling ko yung pera. Yes. Si Pastor Joe ngayon, nagkaroon ng pag-asa. Pero, totoo naman yung pagtitiwala ni Pastor Joe. Pero ang diferensya nun, mga kapatid, ganito. Kaya bang gawin ni Gringo yung pinangako niya? Sagutin nyo na lang yung mga kapatid. Hindi. Kaya naman ni Gringo. Kumanta nga kanina, kaya niya. Hindi. Pwede kang magkaroon ng pagtitiwala, a genuine na pagtitiwala, pero iba yung question kung mapangyayari niya yung pinangako niya sa'yo. Pwede kong magkaroon ng pagtitiwala, pananampalataya,
Pero pwedeng yung pag-asa na meron ako doon, hindi totoo. Amen. Sabi dito, now faith is the substance of things hoped for. Ang pananampalataya daw ay ang laman ng mga bagay na inaasahan mo. Nagtitiwala ka? Ito yung ebidensya ng bagay na hindi mo nakikita. Hindi mo pa nakikita na yung pera parang nasa akin na, parang ganun yung dating pag kay gringo, hindi mo talaga makikita. Parang ganun. Hindi naman. Biro lang, joke lang. Mga kapatid, bakit secure ang pananampalataya at pag-asa natin? Dahil kay Kristo. Amen. Dahil sa ginawa niya. Mga kapatid, ang pananampalataya, yung pagtitiwala mo, yung pinangako ng tao sa iyo ay gagawin niya. Ngayon, kanino ba nakasali ang pananampalataya mo para sa pag-asang yun? At bakit totoo ang pag-asang yun? Amen. Punta tayo sa chapter 15, mga kapatid, at verse 6 ng 1 Corinthians. Sabi dyan, mga kapatid, hindi. Sige, basahin muna natin yan. After that, he was seen of above 500 brethren at once, of whom the greater part remain unto this present. Pero mga kapatid, yung account na yan, bago ko basahin yan, sabi dito ni Pablo, may pinupunto si Pablo, mga kapatid, sa chapter 15. Basahin ko sa NIV, no? 1 Corinthians chapter 15. Ito. Ayan. Sa verse 14, sabi dito ni Pablo, mga kapatid, meron siyang argumento Sabi niya, and if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. Sabi ni Pablo, kung hindi daw nabuhay ang Panginoong Jesucristo, ang mga preaching, mga sermon, mga ginagawa natin dito, walang kabuluhan yun. Kasama ng ating pananampalataya. Sa verse 15, sabi na, more than that, we are then found to be false witnesses about God, for we have testified about God that He raised Christ from the dead. But He did not raise Him, and in fact, the dead are not raised. For if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. Sabi sa 17, if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins, then those also who have fallen asleep in Christ are lost. If only for this life we have the hope in Christ, we are all of all people most to be pitied of. Sabi ni Pablo, mga kapatid, kung ang Panginoong Jesucristo ay hindi nabuhay sa mga patay, tayo daw ang mga pinakamiserableng tao sa buong mundo dahil umaasa tayo sa isang tao na hindi naman tinupad yung pangako niya. Yung ginagawa mo dito, walang kwenta yon. Yung pinipreach ko dito, walang kwenta yon. Bakit sigurado ang pag-asa mo? Sabi ni Pablo, nabuhay sa mga patay ang Panginoong Hesus. At sabi dyan, mga kapatid, dun sa verse 6, sabi doon, after that, he was seen of above 500 brethren at once, of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. Etong text na to, this was written after ng ascension ng Panginoon, more or less 20 to 30 years. Ang 1 Corinthians chapter 15. Sabi ni Pablo, hindi po kami nangangaral ng mga kwento-kwento lang. Kami po'y nakita namin ng Panginoong Jesucristo na buhay. Amen. Alam nyo ba, kung babasahin nyo yung mga buhay ng mga apostol, kung paano sila pinatay, mga kapatid,
May mga pinugutan ng ulo. Si Pedro, pinako yun, pero pinako siya sa krus, pero nirequest niya, baliktarin yung krus dahil hindi siya karapat na. Pinako siya ng baliktad sa krus. Si Pablo, pinugutan ng ulo. Pastor, ako nga wala lang may sasaing mamaya eh. Marami sa mga apostol na matay ng nakakakilabot na kamatayan. Alam nyo ba kung ano yung isang salita lang na hinihingi ng mga tao, ng mga pumapatay sa kanilang Roman Empire para lang buhayin sila? Alam nyo ba kung ano? Sabihin lang nila na hindi nila nakita si Kristo na buhay. Sabihin mo lang, hindi nabuhay si Kristo. Hindi kita pupugutan ng ulo. Namatay sila sa katotohanan, nakita nila at di nila kayang pasinungalingan na nabuhay ang Panginoong Jesucristo. Amen. Buhay ang Panginoong Jesucristo, kaya yung pag-asa mo buhay. Kaya ang pag-asa mo ay buhay. Dahil hindi sinungaling ang Panginoong Jesucristo at gagawin niya yung pinangako niya sa iyo. Amen. Buhay at kamatayan ang pinag-uusapan dito, mga kapatid. Kung wala kang pag-asa at ang pag-asa mo ay nakasandig sa iba, bukod kay Kristo, good luck, kapatid, kung magsusurvive ka. Ang hinihingi lang nila sabihin na si Kristo ay hindi nabuhay sa mga patay. Tumayo sila hanggang sa huling hininga nila. Pinangatawanan nila at inahamon pa ni Pablo mga tao, gusto niyong patunayan na sinasabi kong buhay ang Panginoong Jesucristo at nakita ko? May nakakita sa kanya, 500. May mga buhay pa dun ngayon, puntahan nyo, tanungin nyo. Ang tanong, buhay ba si Kristo? Amen. Buhay siya dahil nandito ka ngayon. Nandito tayo ngayon. At buhay ang pag-asa mo. Amen. Totoo at buhay ang pag-asa mo. And this is how hope works for us. Ito yung kaibahan ng pag-asa na meron tayo sa pag-asa na nakikita ng mundo. Pastor, nagawa mo lang siguro yung preaching na yan kasi meron kang pinagdadaanan ngayon. In a sense, parang ganon, mga kapatid. Pero alam nyo, mga kapatid, pag ang mortality, ang kamatayan, kumatok sa mga pinto natin, nagbabago ang ating mga pananaw sa buhay. Hindi ko alam kung sino dito ang hindi pa nahipo ng kamatayan. Pero ganito kasi, mga kapatid, ang kamatayan, pag nasa harapan mo na, lalo na sa ospital, mga kapatid, doon sa pwesto na pinagdalaan sa papa ko, doon po yung mga pinakamalalang sakit. Nandiyan yung nanay ko eh. Doon po yung mga pinakamalalang kaso sa mga naatake sa puso. At pag nakita niyo yung mga tao doon, mabigat yung ambience kasi ang ambience doon, yung anxiety. Sa ospital mo mararana, hindi naman ako takot sa ospital, pero somehow parang meron akong alup ako sa ospital kasi yung ambience parang nandyan yung sakit, yung tanong, yung anxiety. Lalo na pag nasa bingit ng kamatayan ang isa sa mga mahal mo sa buhay. Naghahanap sila ng pag-asa bukod sa sarili nilang mga hawak-hawak na pag-asa. Buti na lang, mga kapatid, ang pag-asa ko, ang Panginoong Jesucristo. Higit sa kamatayan. Bago ko tapusin, mga kapatid, hindi ko alam kung nabasa ko na po ito. Pagbigyan nyo na ako. May nagawa po kasi akong sulat dati nung panahon ng pandemic. Hindi po ako mahilig sa mga ginagawa nila Ate Rachel dahil di po ako marunong ano yung tawag doon? Yung tugma. Hindi po ako, pero mahilig lang po ako magsulat minsan para malabas ko po yung mga
Nung pandemic, di ba mga kapatid, parang ano tayo, mga sobrang anxiety, hindi natin nakikita yung pag-asa. Nakagawa po ako ng isang parang sulat / tula at inaddress ko po kay Pag-asa. Babasahin ko lang mga kapatid at siguro dito tayo magtatapos before our last verse. Sabi dito, sulat para kay Pag-asa. Sabi ko dito, Dear Pag-asa, asan ka na ba? Hinahanap kita, hindi kita makita. Tinanong ko ang mundo, hindi ka daw niya kasama. Pumunta ako kay pera, hindi ka daw niya kilala. Nagtanong ako kay kasikatan, hindi ka daw niya nakita. Saan ka nagpunta? Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Saan ako pupunta? Dumating si depresyon, sabi niya, ako na lang ang sasama. Kasama ko siya ngayon, kay kamatayan ang punta. Sabi niya, ako ay may solusyon, huwag lang magalinlangan. Ito'y mabilis lang, ika'y lalaya na parang may kasinungalingan. Ang hirap niyang iwasan. Dangan lang, siya lang ngayon ang kapisan. Sabi dito, second part, sumagot si Pag-asa. Diba, sumasagot pala siya. Sabi dito, hindi ako umalis. Ikaw ang nawala. Naligaw ka ng daan, mali ka ng napuntahan. Nandito ako kung saan lagi. Nandito ako kung saan lagi tayo nagkikita. Dito sa may burol kung saan ako napako. Ito din yung lugar, tinalo si kasalanan at kamatayan. Nandito ako kung saan ang akala nila, tagumpay si kamatayan. Dito kung saan, tinalikuran ako at maraming nagsiiyakan, nangutya at hindi naniwalang ako ito. 3 araw nagpunyagi si kamatayan, ngunit pagkatapos nito bumangon ako at namatay si kamatayan. Ang sabi ko, ako ang lubid na hindi mapuputol. Ako ang alon na hindi mapapatid. Ginapos ko ang manggagapos, kahit ang takot ay natatakot. Ginawa kong itong lahat para sa iyo, anak. Hindi ako nawala, kailanman hindi ako nawala. Bumalik ka lang sa burol at masusumpangan mo uli. Pag-asa. Ako ang buhay at walang hanggan. Ako ang pag-ibig at katotohanan. Ako ang pag-asa. Hindi ako nawala kailanman. Jesus. Praise the Lord. Tayo tayo mga kapatid. Alam mo sa mundo ngayon mga kapatid na parang ang hirap-hirap hanapin ng pag-asa. Tayo dito may buhay at siguradong pag-asa. Tama mga kapatid? Buhay at sigurado ang pag-asa natin. Amen? Pero sana yung pag-asang yan mga kapatid ay may bahagi natin sa mga naghahanap ng pag-asa dun sa labas. Marami pong tragedy nangyayari sa buhay ng tao. At ang unang casualty, ang pag-asa nila. Sana makita nila mga kapatid na yung pag-asang meron tayo, ayun lang ang tanging pag-asa. Ang Panginoong Hesus. Amen. Purihin ka, Panginoon natin. Jesus. Purihin ka. Purihin ka, Panginoon. Yes, Jesus.
Diyos mo, kapatid. Kapangyarihan ng Diyos natin. I just wanna Yes, speak Jesus. the name of Jesus Purihin ka, Panginoon. over every heart and every Purihin ka, Panginoon. 'cause I know there is peace within your presence. I speak to Jesus. Hallelujah, Lord. Purihin ka, I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Yes, Lord. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name of Jesus.
Hallelujah, Jesus.